Big man, rolling tayo. In 5, 4, 3, 2, 1, continuation tayo nung kaninang naputol na vlog. Plus, ididiretso natin to sa kwentuhan session, tanungan portion. Rolling! Hero. Isa sa pinakamahusay na alagad ng pundalo. Iba-iba din ang tema, mga tenga, quiz mabilis na pakihanda nyo. Ganito ang play, maski minsan may pagkatarantado. Pag nagpapuwi ng mga batang diretso sa pagbubuka mo. Ganito talaga kung kumanana, mga bagong natulog, di pilit na mga bara. Nagdahi, makabangso, malakatabok, so ang mga rima, pamakada, kung basa kabay, sa lakas na lang yung paso, mabahay yung bako sa nila ko, sa panay damba, sa patay ka lang, iwan na natin mga kalaman. Hindi ka pwede na sumali, puro pa bebe, ano atake, malapit na kung umabante, kapos tumali, bawat kaligid. Usapan dapat si Bang, bakit wag ang pinakita daw matindi? So dapat putangin na kayo na, ba gano'n na lang pala kasimple. Alam ko nainig kayo sa nakahintay. Kung kailan ko sabay ipapapantay ang mga paa na manawakan ng ina ko. Ito na ko, lahat ang dalawahin kung sino sinataw ang pinaka-malupit sa buong Pilipinas. Batong sarap, paglabas ko sabay-sabay ang mga ulol na nagsilikas. Nauna ang titigas. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Good evening po sa inyong lahat, no? Masaya ako at nakabalik na naman ako, no, man. At nandyan pa rin kayo para samahan ako sa gabing ito, okay? Kanina mga ka-airsoft, hindi natin natapos yung vlog, no? Nagkaroon ng problema sa internet. Okay, pero yung unit kanina ni Sir Mateo Castro of Alicia Isabela, ay, tama ba? Oh, Alicia, no? Alicia, naipack na natin, then ready na natin for shipping. Okay? Ito unit na to. Unit naman to ni Sir Jericho Silvestre. Okay? Unit na to, going sa Daet Camarines Norte. Kung maaalala ko lang, nanggaling na kami dyan, no? Sa Daet Camarines Norte. Nagkaroon kami ng journey dyan dati, no? Namimiss ko na po kayo, no? Mga taga Camarines Norte. Lahat yan, lugar sa Quezon, nadaanan natin, di ba, Ma'am Sally? Atimonan, lahat, no? Oo, Pagbilao, lahat yan. Kasi madadaanan papunta, no? Then, nadaan kami dun sa arko ng, Diyos Mabalos, di ba? Welcome to Bicolandia. Nakakatuwa lang, no? Kasi sa journey natin, hindi lang tayo basta, hindi lang tayo basta nagbebenta ng airsoft, nagde-demo, pumupunta pa rin tayo. Kaya nga, di ba, dati pinopromote natin yung airsoft turismo. Di ba? Kung sa mga motovlogger, motorismo, sa atin, airsoft turismo, di ba? Okay, this unit is Sir Jericho Silvestre. What good and special about this? Dual purpose to, no? Pwede siyang assault, pwede rin siyang DMR. Sa length niya, sa haba niya, kakargahan mo lang siya, let's say, ng inner barrel, plus kakargahan mo siya ng suppressor, napakalupit na DMR na nito, no? Kung mapapansin nyo, kung makikita nyo, napaka-solid, okay? Solid, ang haba-haba niya, di ba? Then, two-tone, okay? Full metal, wala ka nang hahanapin pa, di ba? Talagang ang pormahan mo dyan is, kung DMR, yan, ganyan. Abangers ka, then, equip to, lalagyan mo to ng, let's say, long scope, no? Mahabang setup ng scope, long scope, then, good to go, di ba? Siyempre, yun nga, tulad ng sabi ko, ise-set up mo to ng DMR, lalagyan mo siya ng inner barrel, then scope, then, siyempre, i-raise natin sa 500 and above ang FPS, 500, let's say, 500 to 600.
Ang tanong, no, may mga magtataas na naman ng kilay dyan, kaya ba niyan yung 600? Yes, walang imposible kasi kung mapapansin nyo, ang haba nito, no? Kumbaga, kung yung mga maliliit, yung mga CQB or micro CQB, medyo mahihirapan, no? Sandamakmak na upgrades ang kailangan para mahapit. Ito hindi. Kasi, ang Timano mahaba na siya, di ba? Ang haba na ng travel, ang haba na ng travel ng BBs bago lumabas sa outside air. So, nakabuelo na ng gusto. Yung pectos kasi, alam nyo ba mga ka-airsoft na yung BBs hindi lang basta lumalabas yan na diretso lang. Pumepektos yan. No? Pumepektos yan. Iikot yan, then diretso, ikot, diretso, ikot, diretso. Kaya minsan, makikita nyo, meron tayong mga bala, no? Ito, siguro, ayaw ng mga newbie to. Pero, ganito talaga yung kalakaran, no? Alam to ng mga pro. Okay? Yung mga pro dyan, alam nyo to, no? Kaya minsan, ang bala, kung mapapansin nyo, diretso, bababa, tataas, then, shoom. Kumbaga parang, gano'n, no? Tapos biglang parang may epektos na gano'n. Yan, doon pumapasok ang, kasi may mga iba-iba tayong hop-up, no? Yan kasi, hindi ko pinagdadamot yan, yung mga info na yan. Kaya lang, it's just that, para sa isang newbie, mapupuno ng load yung utak nyo kung lahat yan isi-share ko sa inyo. Pero, habang nilalaro mo, habang na-expose ka sa mundo ng airsoft, dahan-dahan yan, matutuklasan mo yan. Ay, ganun pala. Yun pala yung sinasabi dati ni Big Man. Ay, ganun pala. Kaya naman pala. Yun, ganun yan, no? Good evening po sa lahat. Good evening sa lahat. Basta, masaya ako. Nandyan kayo. Magde-demonstrate tayo, then, diretso tayo sa kwentuhan session, tanungan portion. Meron bang bagay na gumugulo sa utak mo? Meron bang bagay na gusto mong masagot, no? Gusto mong makarinig ng kasagutan doon sa mga bagay na yun? Ano pang gagawin mo? Siyempre, kumonsulta ka na sa inyong lingkod, Big Man. Okay. Dito mga ka-airsoft, sasagutin ko kayo ng diretso, sasagutin ko kayo ng tama. Hindi tayo mambobola, hindi tayo hindi tayo magsisinungaling. Okay? Ang maririnig nyo rito is lahat katotohanan. Kaya, may tanong ka, gumugulo sa isip mo, tara, mag-participate ka. Baka manalo ka pa. Di ba? Nagtanong ka na, naliwanagan ka pa, mananalo ka pa. Ano ba yung mapapanalunan mo kung sakasakali? Ito, mamimigay ako ng rifle na tactical ballpen. Rifle na tactical ballpen, sasamahan ko pa yan ng t-shirt, ng Big Man Tactical t-shirt. Free yan, ibibigay ko lahat para seconds para matuto rin naman yung iba, 'di ba? Para hindi lang ikaw, no? Matuto rin yung iba, maliwanagan din yung iba. Okay? Yan, okay. Ngayon, habang inaayos nyo pa yung mga katanungan nyo, mag-re-review and unbox muna ako rito. Okay, no? Yan, itong unit na to, isa sa mga favorite ko pagdating sa DMR, no? Siyempre, we all know, pagdating sa DMR, ang DMR talagang mabigat. Mabigat na unit, no? Sila yung mga tipong unit na legal silang magkaroon ng FPS na 500, 550 up to 600, depende sa requirement pa rin, no, ng isang game site. Legal sila, authorized sila, kumbaga kumbaga meron silang authority, no, na magkaroon ng ganung kalakas na FPS. Bakit? Kasi sila yung modern na pamalit sa sniper. Okay? Kung sniper, one cock, one shot, 'di ba? Isang ka sa isang putok, sila powered sila by M4. By the way, no, yung DMR, kung ang ibig sabihin niyan, DMR, designated marksman rifle. Okay. Came from the word itself, designated. You are designated to
to handle a certain post or area, di ba? Kumbaga, parang ang sniper, nakaabang ka lang doon. So, ang trabaho mo, pumitas, no? Pumitas. Although, rifle pa rin siya, meron activated pa rin ang ano niya, ang, how do you call this? Ang rapid fire, no? Pero hindi ka na allowed mang-assault. Mang-assault. Bakit? Kasi mahaba na to eh. Katulad dito. Wala pang inner barrel to and suppressor. Let's say, nilagyan ng inner barrel and suppressor to na 6 to 8 inches. Diba? Mas hahaba pa to. Kaya magiging alangan na kung ipang-a-assault mo, kung ipanlulusob mo. Tapos, equip pa to with a long telescopic scope. Magiging alangan na talaga. Kaya, ang silbi nito is abangers ka. Sa pang-abang, I know on some game site, legal ang DMR na mag-perform ng rapid, no? Pero kung yung DMR mo high FPS na talaga, I don't suggest na mag-rapid ka kasi ano lang, yung respeto na lang, no, dun sa mga taong kalaro mo. Syempre, ayaw mo naman na saktan silang gusto, di ba? Ang gusto lang natin, lagi kong sinasabi sa inyo mga ka-airsoft, ang airsoft is hindi sakitan, hindi yabangan, hindi paligsahan ng palakasan. Ang airsoft is a healthy gentleman's game. Okay, no? Healthy gentleman's game, hindi para kagalitan ka ng karamihan dahil nambabastos ka or malakas yung gamit mo. Hindi ganun ang airsoft, no? At isa pa, may i-discuss lang ako. Ang airsoft, hindi ginawa para pampatay ng aso. Ang airsoft, hindi ginawa para pambaril sa pusa. Ang airsoft, hindi ginawa para pampatay sa daga. At lalong hindi ginawa ang airsoft para pumatay ka ng ibon. Okay? Ang airsoft, ginawa hindi para pangdepensa sa sarili mo, na pangdepensa sa mga masasamang loob. Okay? Ang airsoft ginawa para maging sports, 'di ba? Sabi nga ang airsoft is a gentleman's game. Okay? Ngayon, sa pagkakataon na airsoft ang meron ka, no? Baka kasi okrayin nyo no? Sa pagkakataon na airsoft lang ang meron ka, ang hawak mo, ang katabi mo, tas nalagay ka sa alanganin, magdadalawang isip ka pa ba, di ba? Hindi na. Siguro, bubunutin mo na siya kasi malay mo, makatsamba ka pa, di ba? Wala ka namang intensyon na patayin yung masamang loob or wala ka namang intensyon na nasaktan sila. Ang gusto mo lang siguro is mapigilan sila doon sa maling ginagawa nila or itaboy sila. Go! No? Huwag ka na mag-alinlangan, no? Kung sakaling airsoft, nalagay ka sa alanganin, go muna, 'di ba? Ganon din 'yan Meron kang bato sa tabi mo, nalagay ka sa alanganin, pinasok yung bahay nyo, di gamitin mo yung bato, 'di ba? Merong walis tingting sa tabi mo, pinasok yung bahay nyo, anong gagawin mo? Hahawakan mo yung walis tingting, 'di ba, Ma'am Sally? Ano ba, meron kang nakitang PVC pipe. 'Di ba? Meron kang nakitang tubo sa tabi mo, pinasok yung bahay nyo. Hahanap ka pa ba ng bato? Hindi na, 'di ba? Hahanap ka pa ba ng kutsilyo to defend yourself? Hindi na. Hahawakan mo na yung tubo. Yung pinakamalapit, yung pinakaposibleng bagay na meron ka para i-defend yourself. Okay? Uulitin ko, ang airsoft hindi ginawa para i-depensa mo yung sarili mo. Ang airsoft is a game, is a sport. Okay? Airsoft is a gentleman's game. Hindi yan ginawa para pumatay ng daga, ng ibon, ng pusa, ng aso. Ginawa yan para mag-enjoy, pamalit sa real steel. No? We all know na habang tumatagal yung presyo ng bala, then the maintenance of the real steel, pataas din ng pataas. Okay? Mabigat din, syempre, lalo na kung hindi naman palaging continuous ang pasok ng pera, ang kita sa'yo, di ba? Minsan dumarating sa punto na medyo
maiksi ang kumot. Sabi nga, pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Pero, gusto mo mag-target shooting eh. 'Di ba? Gusto mong kumalabit ng gatilyo, pero kapos sa budget sa firing range. 'Di ba? Magkano isang bala ngayon? Pwedeng pamalit doon ng airsoft. Pang-alis kate, pang-alis stress. Okay? Marami tayong mga customer na oldies, na mga seniors, no? Ang ginagawa nila yung airsoft is panglibangan nila, which is very effective naman talaga. Okay? Isasantabi ko muna yung kwentuhan session. Mamaya, tatalakayin natin yan. Ngayon, testing muna natin to. Na-review na natin, na-unbox na natin, ite-testing na natin. Unit is Sir Jericho Silvestre of Daet, Camarines Norte. Okay, so this is the unit. Fully adjustable ang butt. Okay, fully adjustable. Okay, depende sa reach ng arm mo. Kung mahaba yung arm mo, okay lang. Sagad mo. Kung hindi naman, yan, compact lang. Okay? Oh, yan. Okay? Ngayon, fully adjustable to. Dito rin ina-access yung battery. Okay? Dito rin ilalagay yung battery. Paano ilalagay yung battery rito? Instead of pressing this one, hahatakin mo. Yun. Ngayon, ma-access mo na yung tinatawag dito na tube. Tube. Dito ngayon ilalagay yung battery. Diyan ipapasok. Okay? Pasok natin, syempre. Okay, pasok natin. Oh, by the way, no? This is the battery. Ang battery ibibigay natin is LiPoly upgraded. Ang battery, merong lifespan na 2 years. 2 years lang ang tinatagal ng battery. Ang battery, i-charge mo lang siya ng 2 hours. Okay? May langaw dun sa cellphone. Pag na. Pumupunta sa camera eh. Lumalakad siya sa camera. Ayan, no? Yan. 2 hours lang i-charge yung battery. Yung 1 full charge of the battery is good for 10 magazine. 1 magazine is equivalent to 300 rounds. Marami-raming putok yan. Di ba? Okay, pasok na natin dito sa tube. Siyempre, pasok all the way, then kabit natin yung plug. Okay, then, after mo maikabit, i-secure mo yung wire. Make sure na hindi siya maiipit kasi baka mabalatan, metal tong part na to. Siyempre, magkakaroon ng grounded, di ba? Ngayon, after that, pwede na natin ipasok to. Secure all the wire, ha? Ayan. Okay, yun. Okay. So, ayan na yung unit. Oh, yan. Test fire natin. Single fire. Rapid fire. Yun. Merong ano rito yan, kay Airsoft, lever, kung tawagin, no? Ayan, selector lever, no? Meron dyan safe. Yan. Pag safe, hindi mo siya mapindot. Okay? Pag 12 o'clock, single fire. Pag rapid fire, 3 o'clock. Yun. Okay? Set aside muna natin. Punta tayo ngayon, dako tayo sa magazine. So, this is the magazine. Sabi ko nga kanina, 300 rounds. Okay? Hindi mo kailangan na reloader dito. Gagawin mo lang, bubuksan mo yung ibabaw. Yan, nabuksan mo na. Bubuhusan mo siya ng bala. Lagyan natin ng bala ng ating KJ Works. Okay, no? Nakakatuwa lang. Okay. Yan, ayan. Okay na, nalagyan na natin ng bala. Ngayon, bala ka. Pwede mong punuin, pwedeng hindi. Pero syempre, mas maganda na puno. After that, isasara mo na siya. Yan, nakasara na. After that, kinakamot. Bakit? Yung ibinuhos natin bala, kailangan maitulak yon papanik, no? Doon sa mismong M4 natin, sa mismong baril natin. Kaya kailangan kamutin mo, no? By the way, no, ito isang reminder din, every 30 to 40 rounds, tansya mo, naka 40 rounds ka, kamot ka. Para yung ipila niya ulit yung next batch of BBs, dalhin niya ulit papanik sa inyong unit. Okay? Mga Airsoft, before I proceed nga pala, no, share natin yung ating live video, no? Isang napaka-liit lang na pakiusap, pero alam nyo yung simple, yung isang pag-share nyo, napakalaki ng nagagawa sa ating community. Bigla, dumadami tayo, no? Ito lang nakaraan, no? Dahil sa pakiusap ko lagi na share nyo yung ating mga post. In just 1 week, nagkaroon tayo ng nadagdagan tayo, no? Dito sa All About Airsoft
Toys, nadagdagan tayo ng 5,000 subscriber, no? Alam mo yung 5,000 subscriber na yon, pag laging active yon, laging nanonood yun, yung 5,000 subscriber na yon, matututo yun, di ba? Hindi na sila, kumbaga, ignorante sa mundo ng airsoft. Alam nila kung paano na ang pag-airsoft. Kaya by the time na nagka-airsoft sila, matalino na sila. Kaya, share nyo yung ating, share nyo yung ating live ngayon. Tapos, pwede pa kayong manalo ng ating mga freebies, ng ating mga pamigay. Okay? Mamaya, lahat na nagpapa-shoutout, mamaya, sige, shoutout ko na muna. Tambak na ako no? Shoutout po, kauna-unahan, Sir Jun Lee Roper Abaw. Good evening, boss, sabi niya, no? Shoutout, Jun Mike Belo. Pa-shoutout naman, Boss Big Man, sabi niya. Okay. Yung mga nagtatanong ng price, hindi po ako sasagot sa inyo, ha? Pagpasensyaan nyo na po. Meron po tayong vlog. During the vlog, meron po tayong sinasagot na mga katanungan. Yung pong pagtatanong ng presyo, hindi po sa vlog tinatanong yan. Tinatanong po yan sa mismong page. Magme-message po kayo. Doon po malalaman nyo yung buong detalye. Okay? Okay. Good evening, sabi. Ayun, Richard Dison Baluyot. Shout out, boss, from Concepcion, Tarlac. Hello po. Hello dyan sa Tarlac, sa Tarlac Shooters Club by Sir Andy Ocampo. Hello po, sir, no? Maraming salamat, no? Good evening, sir, sabi ni Kevin, no? Assist, no? Sabi ni Alan Villaris, good evening, boss. Big man, it's nice to see you again. Okay, sabi niya. Renz Francia, good evening, boss. Sabi, no? Okay, then, si Cramde Rebillo, Kral Ken Singson Kabug. I don't know what the meaning of that, pero yun ang sinabi niya. Okay? Good evening, sabi ni Rodrigo de la Cruz. Sir, kamusta na po? Sabi niya. Okay. Ano po pros and cons ng fixed outer barrel? Mamaya, sarap naman ng tanong nito. Mamaya, sasagutin natin yan. Okay? Okay. Grabe, ang dami. Shout out from Dasmariñas, Cavite. Egay Falcon. Hello, sir. Hello po. Idol Big Man, pa-shout out. Junior Biason. John Macome, Dan Share. Maraming salamat, Sir John. Sa mga nag-share, sa mga sa mga tumutulong sa atin, maraming salamat sa inyo, mga bossing, no? Utang na loob ko sa inyo yan, no? Okay, Jasper Silverio. Uy, Jericho Silvestre pala to. Okay, no? Jasper Silverio. Good evening, Sir Big Man, sabi niya. Good evening, Jeffrey Cruz. Dan Share, Jonathan Calma. Okay, Share Dan, boss. Alan Villaris. Ilang inches po ang barrel niya, sir? I think this is 14 inches. Okay, no? This is 14 inches. Chris Cornell, no? Good evening, boss. Jonathan Calma, good evening, boss. Pa-shout out, boss po. Robert Paurillo, no? Okay, nadali mo, boss. How much po yan, boss? Okay, sumisimple ka, Cornell, ha? Huwag ka rito magtanong, sir. Mag-PM ka po, okay? Meron po bang dalawang klase ng silicone oil for airsoft? Actually, ang silicone oil, isang klase lang, no? Pag sinabing silicone oil, talagang silicone oil lang siya, no? Wala namang ibang klaseng silicone oil. Kahit kami, wala kaming ginagamit na ibang klase or dalawang klase. Isa lang talaga pagdating sa silicone oil. Rodrigo de la Cruz. Sir, kamusta na po? Sabi niya. Okay. Ayan. Mamaya, sasagutin ko yung fix outer barrel, yung advantage daw, no? Bresit Malyari from Pampanga. Ay, ayun. Sir, Bresit Malyari, kita tayo bukas, ha? Ipaghahanda kita ng special palabok. At saka ng, Valenciana ng Bulacan. Sa Pampanga, alam mo yung Valenciana ng Bulacan? Alam mo ba ang katapat nun sa Kapampangan? Sa Pampanga? Yung pinapaluto ko sa'yo. Bringhe, no? I don't know, mga airsoft, kung familiar kayo ron, no? Yung bringhe, malagkit siya na bigas. Tama ba ako, Ma'am Sally? Malagkit siya din, meron siyang
Pinaghalo-halo to parang adobong manok or caldereta or whatever na gusto mo. Then meron siyang hotdog, meron siyang itlog, meron siyang pasas, meron siyang luyang dilaw. Yon, Bringhe. Kung makakapagdala ka nga, Sir President, inutusan pa. Ewan ko ba, parang nagke-crave ako, no? Bringhe. Yun ang gusto ko talaga, no? Ano yun? Nagke-crave ako. Gusto kong makakain ng bringhe. Oh, sino kaya makakapagdala? May airsoft. Okay, no? Anyway, mamaya mag-discuss tayo dyan. Okay, ihabol muna natin to kasi kanina naputol tayo. Okay? Ngayon may battery na guys, no? Then, ito na. Meron ng bala. Okay? A reminder lang, every 30 to 40 rounds, you need to kamot again. Okay? Kamot. Hanap kita next week. Okay. Ihahanap niya ako next week ng bringhe. I don't know. Alam mo ba yon, Sir Brisit? Nakakain ka naman na malamang, no? Bringhe. Pagka, alam ko sa Kapampangan yun eh. Abay, may airsoft at luto kita. Ayun, no? Masarap yan, boss. Bringhe. Yun. Bringhe ba? Bringhe. Ayun, basta kung whatever, no? Kompleto na. Masarap yun, mabigat. Actually, na-miss ko yun kasi niluluto yun ng lola ko dati, no? Kaya lang, simula nung mawala si Daddy kasi yung nagre-request nun eh. Ting New Year. Yun. Masarap yun. Pantapat ng Bulacan doon, Valenciana. Okay, no? Nagluluto ako niyan, sir eh. Kana, abay, may airsoft, pang luto kita. Patay tayo. Mukhang mapapasubo ako. Okay, no? Nagluluto raw siya nun. Okay. Sige, test tayo na muna natin. Baka magloko pa yung internet. Okay? Guys, no? Sabi ko nga, every 30 to 40 rounds, kamot, no? Kasi, basta ganito, no? Pag ang gamit nyo, AEG, learn how to manage your firing style, no? Kumbaga, learn how to manage your BBs. Kasunod nun, mamamanage mo rin yung battery mo, di ba? Hindi naman ko may rapid eh. May nakita ka lang na damo or anino na gumalaw dun sa isang area eh, irarapid mo na. Di ba? Huwag naman, no? Pitik-pitik lang. Then, kung kailangan mo siyang habulan, di ba? Kung kailangan mo siyang, that's the time na magra-rapid ka, then balik mo rin sa single. Kasi ganito, no? Siyempre, habang nagra-rapid ka, ganito, every time na nagra-rapid ka, torture sa baril mo yun, no? Just imagine kung tatagal yung buhay niya doon sa rapid fire, mas tatagal kung sa single fire, di ba? Nako, parang naglalag na naman ang internet ko. Pakisabi mo nga kay ate, umalis muna sa ewan ko, basta hindi ko alam eh, nag-i-slow mo ako, huwag kayo mag-monitor. Oo. Baka baka nagsasabay-sabay, no? Pagpasensyaan nyo na mga ka-airsoft kung medyo lag or delay yung voice ko. Beyond my control na po yan, yung mga internet connection na ganyan, no? Hindi ko na kayang control. Wala na sa powers natin yan, okay? Nasa na ba ako? Ang daldal ko naman kasi. Ayun, no? Learn how to manage your battery, your BBs at the same time your battery, no? Okay, pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound and make sure na hindi malalaglag. Okay, yan. Okay. Then, ano ba to? Foldable, yung ating front sight, then rear sight. Depende sa'yo, no? Yung iba nagkakabit ng, shout out Sir Jericho Silvestre, yung iba po nagkakabit ng, ng accessories like holographic scope. Depende. Gusto mo lagyan ng angle grip, kung sanay ka, kung DMR setup talagang gagawin mo, I do suggest bipod, no? Go for the steel bipod, wag yung mga nabibili sa online na, plastic, no? Pag mag-i-invest ka sa unit mo, invest once. Kumbaga, do it once, do it right, no? Wag yung trial and error. Kasi later on, makikita mo yan, ang dami mo palang binili na hindi naman kailangan, no? Sa unit mo. Bandang huli, lahat yung binili mo na yan, masasayang. Ako, ganyan ako dati. Nag-aarimwanan doon sa
sa mas magandang klase. Ito muna, di bale, nagsisimula pa lang naman ako. Then later on, nung binili ko na yung mga mamahalin, yung mga magaganda, later on sabi ko, anin ko to. Lahat ng tao gusto maganda. Anin ko tong pangit. Wala naman bibili. O, di ba? Kaya, ayun, nabasura lang lahat. Kaya, kaya to, sinishare ko sa inyo yung mga bad decisions ko before, no, sa mundo ng airsoft. Para meron kayong pagkakataon na lampasan nyo na yung mga bad decision, yung mga moves. Lampasan nyo na, doon na lang kayo sa good. Kasi, mas makakatipid pala kayo, di ba? Yun lang yun, no? Okay. Dati, syempre, mas maganda hard case, di ba? Okay naman na hard case kung more on storage lang, itatabi mo siya. Pero, pag pupunta ka sa game site, naka-hard case pa. Parang ang laki-laki, ang bulky, no? Dati wala pa akong sasakyan, nakamotor lang, ganun. Ang hirap, no? Kaya, ayun, naisang tabi yung airsoft. Siyempre, nagkapamilya, then business, then yung nung pwede na ulit, medyo nakaluwag na, pwede nang i-manage ng tao natin yung business, na isingit natin yung airsoft, no? Okay, ngayon, single fire atin, no? Single fire, okay? Bahala ka kung gusto mo lagyan siya ng vertical grip or angle grip, depende sa'yo, depende sa style mo, no? Pero ako, I do suggest bipod. Okay, firing, single fire, rapid fire. Okay, tapat natin doon, look, para mag-enjoy talaga sila, no? Siguro paano bang gagawin? On mo. Ay, walang battery yan, no? Walang battery. Hindi, wag na muna. Paano bang gagawin? Hindi, ako na. Para makita nila, no? Kung gaano ka, Okay, yan. Ayan, mga ka-airsoft, ha? Nakita ba? Okay, ang rarat-ratin natin, bilugan na lang natin to kasi warak-warak na ito. Okay, then ito. May cross yan, ha? Yan. Okay, para lang makita nyo, no? So, hindi ko siya papatamaan sa gitna kasi hindi nyo makikita. Bibilugan natin siya. Okay, yan. Bibilugan natin, no? Para mag-enjoy din kayo. Para kaya ako ginagawa to, para ma-feel nyo rin naman, no? Kahit albaw, nanonood lang kayo, at least napipil nyo yung ginagawa natin, no? Okay, firing muna tayo. Single fire sa left muna. Okay, single fire, okay. Kabila. Okay, sarap, grabe. Try natin rapid fire. Hatiin na natin. Wala na, hatiin na eh. Oh, yun. Okay, ha? Ngayon, muna ulit, kamot lang ako, kamot, rapid fire. Yun, sarap, grabe. Kanina, pinalitan ko to ng spring, no? Hindi ko lang alam kung ilang FPS ngayon to, no? Siguro, try na rin natin, no? Yun, okay. Kahit wala yung gunsmith natin, syempre, kung mga palit-palit spring lang naman, kayang-kaya naman natin, no? Hindi ko na sasabihin kung ano yung spring pinalito, no? Pero, okay naman. Lagay tayong .20 bala. Okay, no? Oh, by the way, no, anong grams ng bala ang ilalagay niya rito, ang gagamitin niya rito? Ako, I do suggest kung DMR ka talaga, pwede mong gamitan ng ng .28, .30, .36, .40, .40, no? Basta mas mataas na, no? Kasi kung DMR ka, syempre, kailangan mas mabigat na. Siguro pinaka-perfect is .40, no? Then, any brand, okay lang naman. Hanggat maaari, wag lang China. BLS, okay yon. ICS, go, no? Ngayon, chrono test natin, no? Lagyan natin siya ng .20. Okay, .20. Palit spring to, mga ka-airsoft, ha? Okay, lagyan ko lang. 1, 2, 3. Ba may nagpapa-shoutout, ha? Wala? O yan. Okay. Tignan nyo yung pwede mo ba itutok dito? Okay, mga ka-airsoft, tignan nyo
yung pang-chrono ko, handali ano ba ito? Yung pang-chrono ko, nilalagyan ko na ng basahan dito. Kasi, meron kasing pocket to. Actually, leather to, ang tindi-tindi, ang kapal-kapal, nabubutas pa. Kaya, nilalagyan ko ng basahan kasi, nagba-bounce back para yung basahan, at least, mapipigil niya, no? Yung lakas, okay? Kasi, katulad nito, siguro, I was hoping nasa 400 sa haba nito, sa length nito, sana nasa mga 480, no? Hindi ko pa kasi Asan na yung chrono? Ayan. Hindi ko pa na-test kanina, Okay no? na, naka-on. Naka-on na? O, tapat mo dun. Wala. Naka-scroll. Ayan. Okay. Firing, no? Firing. Single. Sa muna. Firing. Chrono. Wala. Naalis. 526. 526. Mahina-hina pa para sa isang DMR pero sobrang lakas para sa isang assault, no? Siguro magse-settle yan sa 500, no? Pag lumapat na talaga, magpa 500. Siguro hindi ko lang sure kasi wala yung gunsmith dito pero kung i-raise pa natin sa 550, sa 600 as tulad ng gusto mo, maybe baka dapat mas ma-consider mo na magpalit na rin tayo ng mga piston, ng cylinder head, then as well as sa mga bushing, no? Para mas maging reliable yung unit mo. Sir, kanino to? Jericho Silvestre of Daet, Camarines Norte. Okay. Uy, grabe, kunin mo. Magkailan? Okay na. Okay na. O, sige, tapat mo yun doon. Okay, single. 526 ulit. 526, 525. 25. Ang ganda, ha? 527. Oh, 527. Oh, stable. Ma'am Sally, itapat mo na rito. Okay na. Balik mo na dyan. Ikutin mo muna yung bilog. Ayun, no? Yun. Hindi. Yun. Yan. Hawakan mo yan. Pipitik yan. Luwagan mo muna. Pasikip yan. Yan, okay. Ngayon, ikot mo rito. Okay, then, ilock mo ngayon yung bilog. Hindi pa, kulang pa. Tignan nyo. Kulang pa. Yan, okay. Okay, no? Okay, guys, no? 526, 525, 524. Siguro, yun nga, tulad ng sabi ko, magse-settle siya sa 500. Not bad na rin. Marunong na rin tayo mag-upgrade, no? Kung mga spring lang naman. Okay, then, ayun, syempre, ibang trabaho na kasi yung, halimbawa, magbubushing na tayo, yung mga shims, iba rin na rin yung mga fine-tuning. Ayan, sinusumitin na natin sa gunsmith natin yan kasi yun yung field kasi nila eh. Mas alam nila yon, mas alam nilang i-balance, no? Yun. Mas alam nilang i-balance kung ano yung dapat para hindi naman masacrifice yung ibang, kasi ang daming moving parts sa loob ng isang AEG rifle. Ang daming spring, ang daming guide, di ba? May mga guide, may, whatever, no? Yun, kaya kailangan rin talaga natin ng gunsmith. Hindi na natin kayang papilan lahat. No? Kasi, guys, mga ka-airsoft, no, alam nyo naman, syempre, I'm a family man din ako. Kumbaga, I'm a father of 2 kids, then a wife, asawa para sa aking misis, di ba? Then, ano pa? Syempre, bukod doon, may other businesses pa tayo. Then, meron pa tayong hobby like motor, bonsai, di ba? Cars, yan, no? Kaya, medyo malikot na ng isip natin. Kaya, nagpapasalamat tayo dahil biniyayaan ako ng isang gunsmith na unang-una matino, unang-una open, no? Open siya sa mga innovations, open siya for suggestions, open siya para sa lahat, no? Nagkakasundo kami, no? Na nakakatuwa, ni-refer siya ng isang friend, no? Taong tinuturing ko na umalalay sa akin, gumabay sa akin after ng isang napakatinding
dagok na nangyari sa aking buhay. Oh, grabe, pang MMK yung datingan eh, no? Okay, isang fire na lang. Okay, okay, every after the game, every after na maglaro, release the magazine. Then after that, clear the chamber, isang putok. Okay, then rest the spring. This is the easiest way, no? Para maipaliwanag ko sa inyo kung paano yung pagre-rest ng spring, no? Pero later on, kaya nyo nang i-rest yan eh. Sa tunog pa lang, ma-obserbahan nyo na yan, no? Pero ako talaga, proven ko to, nagre-rest dito, no? After you clear the chamber, lagay nyo sa rapid fire. Then, press nyo siya ng 1 seconds, mga 4 to 5 shots ang mangyayari ron. Then, after that, single. Oops, parang hindi Yun. Okay, no? Minsan sumasablay din na ngayon, ewan ko ba? O mabigat lang yung kamay ko, no? Yun. Ako kasi, sanay na ako mag-rest, no? Kumbaga, hindi ko na ginagawa yun. Actually, ako pag nagre-rest, ganito, guys, no? Yun. Yun. Sa tunog pa lang alam ko na. Pero kayo, gano'n na lang gawin nyo, no? Halimbawa, katatapos nyo maglaro, okay, lagay nyo sa rapid, then single, yun. Then save. Yan. Yan. Yung unit dapat lagi naka-save. Okay? Ang battery natin may lifespan na 2 years. Ayaw niya nang nalolobat. Ayaw niya na nadidrain. Okay? Then, tuwing i-charge yung battery, alisin sa bot. Okay? Huwag i-charge na nakalagay. Okay, for pack na and ship na, unit Sir Jericho Silvestre. Okay, ito. Sana sir may installment, sabi ni Miguel Garces, no? Siguro kasi ba't ganito yung mga tao, no? hindi sila tumawag, sana all, no? Hindi muna sila manood sa page. Hindi nyo ba nakikita yung mga binablog ko, di ba? Lately, meron akong blinag na nakagraduate sa ating layaway installment plan, no? Yun, no? Minsan kasi ang Pinoy ganyan, eh, no? Ako kasi hindi ako sanay ng ganyan, no? Halimbawa, before ako mag-inquire sa isang product, nagsisearch muna ako, talagang ine-explore ko muna. Although hindi naman tayo pare-parehas, kaya lang sana magawin practice ng Pilipino yun, no? Katulad yan, nandiyan naman sa page yung mga video. Panoorin nyo, manood kayo, no? Hindi nilagay yan dyan para baliwalain nyo. Nilagay yan dyan para matuto kayo, no? Okay? Medyo delay lang ang video, boss. O, pagpasensyahan nyo na po kung delay. Talagang, sa internet na po kasi yan, eh, no? Pasensya na po. Yung mga nagtatanong how much, hindi ko sasagutin, ha? Deadma lang. Okay? Sana, sir, may installment. Sabi niya, okay? May long mag po ba kayo, idol, para sa Island Barrel version 2? Meron naman po. Meron po. Mag-message po kayo. Boss, okay. Yung mga nagtatanong how much, deadma lang kayo. Pasensya na kayo. Hula lang, boss, 490. Alan Villaris, nahigitan yung hula mo. Okay. Okay. Boss, gandang gabi. Pwede ba umorder sa layaway? Pwede po kayo mag-avail ng layaway installment plan, no? Actually, forever ko nang i-open yon. Dati by season lang, eh, no? This season kasi, 48 yung nakagraduate sa layaway, no? Nakakatuwa naman, no? Nakapagbigay tayo ng 48, naka-avail ng 48 airsoft, yung 48 ka-airsoft natin nang hindi nabibigatan, no? Naidaos nila. Nakakatuwa, masarap sa pakiramdam, no? Okay, boss. Okay. Sir, available po ba installment? Yes, available installment. Layaway installment plan. Okay. Boss, ang dami nagtatanong ng how much. Grabe, sayang naman to, oh. Sayang. Binili to ng 40,000 para para maipaalam sa inyo na kung paano mag-i-inquire, di ba? Binili to 40,000. Tapos hindi niya nagagawa yung yung silbi niya kasi hindi niya sinusunod, hindi niya binabasa, no? Pero ito 40,000 dito binili. Pero nagagawa niya yung silbi niya. Ano ba silbi nito? Para ma-monitor ko kayo, para pag may nagtatanong masasagot ko, nagagawa niya yung silbi niya, no? Kasi binabasa ko siya. Pero ito nawawala ng silbi, 40,000 ang halaga, iPad, 40,000, nawawala ng silbi kasi hindi niya siya binabasa, eh. Sayang, no?
Sayang lang. Boss, ito. Salamat. 3 units na nakuha ko sa iyo, boss. Ang gaganda. Godfather and Forewan. Yung may free camera. Tapos, okay. Si Sir Jason De Los Reyes. Ay, okay. Good luck sa'yo, sir. Sa pag-collect mo. Yeah. Ingat lang, sir, no? Sir Jason. Kumbaga, make sure lang na properly maintain sa silicone oil. Huwag mong tipirin. Mura lang ang oil, no? Sa BBs, make sure na wag gagamit ng recycled BBs. Mura lang ang BBs. Okay? Okay. Paki-block tong Mark Jeffer Tugap. Pakisabi kay Shane. Sige, paki-block lang. Ano siya, nang pa-flood na yun. Hindi na healthy, no? Kahit itong Buboy Valiente, paki-block lang. Hindi ko na kailangang paliwanagan to, no? Yung mga ganitong taon-tao. Ay, ganitong klaseng tao. Paki-block na lang. Sino isa? Ayan. Yung huli. Buboy Valiente, paki-block. Tapos, itong sandali. Nasaan na ba yun? Mark Jeffer Tugap, paki-block na rin. Flood na, di ba? Ayun, no. Okay, shout out big man watching from Holosulu. Grabe, Haji Mawadi, no. Masarap 'yan, boss. Bring ha. Okay, no. Okay, anyway, kanina meron tayong naiwan na tanong. Shout out from Dasmariñas, Cavite. Guy Falcon, nasagot ko na to. Ano ba yung sasagutin ko? Ano yung eksakto na tanong? Ano po ang pros and cons ng fixed outer barrel? Okay. Number 1. Ano ba ang nagagawang silbi pag naka-fixed barrel or naka-fixed outer barrel? Di ba? Para ano ba yan? Disenyo lang ba yan? Or pampatikas lang, pampagwapo? Hindi. May silbi po yan. Yung silbi niyan, unang-una, number 1, durable ang unit mo. Bakit? Less wear and tear. Less ang gas. Kung mapapansin nyo, pag nagpa-fix outer barrel na kayo, yung unit nyo naka-fix outer barrel na, hindi na siya kumakaskas dun sa slide, no? Hindi siya nasusugatan ng gas-gas. Okay? Kasi maluwalhati. Grabe, ang lalim, no? Maluwalhati. Kumbaga, smooth na, flawless na siya, no? Hindi na siya naglalaro, nagta-travel up and down, then maglalaro yung slide, hindi na gano'n, no? Kumbaga nakasubo na siya dun sa butas, no? Kumbaga mahirap lang ipaliwanag para sa mga tulad nyo kasi wala tayong actual, no? Pero basta 'yon. Hindi na siya magagasgas. Pangalawa, durable na siya, 'di ba? Pangalawa, mas mabilis ang cycle ng trigger ng hammer, mas mabilis yung cycle ng baril nyo kasi yun nga, isinubo na siya, kumbaga wala na siyang hindi na siya bababa, then hindi na pepwesto, talaga nakapwesto na siya. Pangatlo, syempre, hindi stress yung unit nyo, 'di ba? Hindi nga siya kumakaskas, hindi stress yung outer barrel nyo. Then ang nakikita ko pa, isa pa, mas precise na siya. Kasi, syempre, compared dun sa naka-fixed outer barrel, fixed barrel, then sa ordinary, kumakalog yung outer barrel, di ba? Yung maliit na kalog na yon, yung kalog na yon, nakaka-apekto yon sa inner barrel, di ba? Pwede niyang hatakin si inner barrel due to its weight, di ba? Yung konting kalog, yung konting tapik niya doon sa inner barrel, nawawala sa tamang, tamang wisyo or sa tamang daan, sa tamang pektos, no? Yung ating mga BBs, no? Tulad nga ng sabi ko, kasi yung BBs, hindi lang basta, halimbawa, ito bilog. Hindi lang hindi lang basta gumagano yan. May pektos yan. Alam niyo ba na umiikot-ikot yan? Umiikot-ikot na ganun yung BBs, no? Ngayon, syempre, kung ito yung dinadaanan ng BBs, umiikot-ikot-ikot yan. Natapik to ng outer barrel. Siyempre, bawas tong ikot na to. Nawawala ngayon sa tamang angle yung ating yung ating pistol, di ba? Kaya yan, napakalaki yung benefits ng fixed outer barrel, fixed barrel, or whatever na tawagin niyo yan. Kasi yun nga, ang dami niyang
ang daming benefits na nangyayari sa mga unit, no? Tulad ng announcement ko, siguro sa mga darating na months, no, 80% ng papakawalan namin, 80% ng lalabas sa shop, talagang lahat naka-fix outer barrel na. Then, sinusunod na rin namin yung next project na naka-anti-freeze nozzle na lahat, no? Right now, I think nasa ilang percent na tayo, no? Wala pa, no? Mababa pa lang percentage natin, no? Nasa 30 to 40% pa lang kami ng completion, no? Basta ang gagawin ko, lahat ng stocks na darating, dadaan na sa gunsmith natin, i-tune, kung may mga glitch, i-correct, then, ayun, isasalang niya yung fixed outer barrel plus the anti-freeze nozzle, no? Malaking benefit sa makukuha nyo dyan, mga ka-airsoft, kaya, wag nyong, wag nyong maliitin, no? Yung sinasabi nating pinopromote natin ng mga naka-fix barrel, no? Malaki rin ang gastos pag magpapa-fix barrel kayo, no? It will cost you 1,000, di ba? Pero dito sa atin sa Big Man, yung bibilin mo, antimano, naka-fix barrel na. Okay? Mga tanong pa, no? Yung nagtatanong kanina, ilang klase ba yung silicone oil? Dalawang klase ba? I don't know. Kung mayroong ibang version ng silicone oil, actually mayroong dalawang lang ang alam ko silicone oil. Isa yung acetone-free na silicone oil at saka penetrating oil. Kaya yan nagiging penetrating oil, nagpe-penetrate, it is because may acetone content. Ngayon, pag may acetone content, hindi friendly sa airsoft natin yan. Yung mga ABS plastic, yung mga rubber o-ring, eventually, magiging brittle yan. Kasi, kalaban ng acetone, ng rubber, yung kerosene, yung content ng kerosene, yung diesel, yung mga harmful chemicals like gasoline, like acetone, di ba? Yan, hindi pwede sa mga sa airsoft natin yan. Alam niyo naman yung WD-40, di ba? Ang WD-40 ginawa para to loosen up the tight spot. Ano ba, yung pintuan, yung bisagra, di ba? Yung gate nyo, pag mahirap isara, di ba? Sprayin nyo lang WD-40. Luluwang siya. Yon, ginawa yung WD-40 for that. Hindi mo naman kailangan paluwangin yung silicone oil at silicone grease po meron. Ay, oo, tama. Silicone grease, no? Pero, I think, parang merong ka-airsoft dati, Madam Sally, natatandaan mo, yung tagatan sa Cavite, yung unit niya, pistol, ginamitan niya ng silicone grease. Lumagkit, no? Di ba? Pagdating dito, hinugasan ko pa, no? Dinegrease ko, no? Yan, I think yung silicone grease, hindi siya pwede pa for the pistol, no? Pwede yata siya sa may mga gear. Please correct me if I'm wrong, no? Alam ko sa AEG pwede siya, pero I think sa pistol parang masyadong imbis na maglalaro yung nozzle, parang medyo magiging sticky, madikit siya, no? Ayun, kaya paki-correct na lang po kung sino mga nakakaintindi dyan, no? I'm not a perfect human, no? Kumbaga, what I'm trying to na itinatawid sa inyo is yung daily experience ko lang rin, no? Hindi by the book, by experience. Yan, okay, no? Grabe, galing, no? Tapos, ayun, no, mabalik tayo, yung WD-40, iwasan nyo yan sa unit nyo, no? Hindi talaga design ang airsoft para sa WD-40, no? Mura lang naman yung oil, wag nyo nang tipirin yung sarili nyo, no? Bili na lang kayo ng silicone oil talaga yung pang airsoft, no? Replacement for, sa pagkakataon na wala kayong silicone oil, no? I don't know kung, pero way back before, gumagamit ako ng, sorry. Ganito ako pag more than magwa 1 hour na yung live, kumakati na, no? Way back gumagamit ako ng baby oil, which is later on I find out na mali, masama. No, bakit? Why?
Kasi may amoy yun, di ba? Yung scent niya, nakaka-attract ng mga insects like cockroach, ipis, no? Yun. Tapos, pangalawa, baby oil, mapapansin nyo pag natuyo siya, merong white residue na naiiwan, no? Kung yung unit mo, color black, matte black, mapapansin mo yung unit mo, parang merong mapa, no? Yung dinampian ng oil, nagkakaroon ng mapa. Then, pag kiniskis mo, parang meron siyang white residue na makokolek ka, parang kandila, no? Sabi ko na hindi pala siguro talaga pwede yung baby oil, no? Although baby oil kasi iniisip ko no harmful chemicals kasi ginagamit siya sa baby. But still hindi siya advisable, no? Better use isang sinuggest sa akin. Alam niyo yung Singer oil? Singer oil yung ginagamit ng mga lola natin sa panahe. Sa ang tawag doon? Sewing machine. Ma'am Sally, tama ba? Sewing machine, di ba? Yun mga ginagamit ng lola natin. Yun, pwede siguro yun, no? The only problem with that is hindi siya magpe-penetrate kasi hindi siya spray. Drop siya, no? Kaya mangyayari, kailangan you need to dismantle the unit, no? Tapos isa pa, no? Lagi kong sinasagot to. Big man, bakit hindi mo sa amin tinuro yung pag-dismantle ng unit? Okay? Mga ka-airsoft, lagi ko sinasagot to. Huwag niyo naman bigyan ng intriga yung hindi natin pag-dismantle sa unit. Ganito yan, no? Yung airsoft natin kasi, binili natin para sumaya lang tayo. Di ba? Ngayon, napakadalang naman na pagkakataon mangyayari yung magbabara. Not unless na hindi ka susunod dun sa itinakda. No? Ano ba yung itinakda? Ang sabi, huwag kang gagamit ng reused BBs. O, pangalawa, huwag kang gagamit ng recycled BBs. Diba? Recycled BBs, reused BBs, magkaiba yan. No? Recycled BBs is yung nakatambak na may box ka, nakatambak na yan, gagamitin mo ulit. Yung reused BBs, yun yung ipinire mo on the spot. Then, pupulutin mo, then gagamitin mo ulit. Wag. Bakit? Kasi, hindi lang natin nakikita, due to impact, nabebengkong na yan. Hindi na siya flawless, hindi na siya 100% round. Especially, kahit Taiwan BBs yan, kahit China BBs yan, pag yan, pumasok na sa inner barrel mo at nagdanas na ng impact, hindi na 100% na round yan, no? Pwede nang masira unang-una yung magagasgas na yung inner barrel mo, masisira na yung half-up rubber mo, di ba? Yan yung mga bagay na iniingatan natin, di ba? Kaya, lagi kong sinasabi, huwag kang gagamit ng recycled BBs, reused BBs. Basta, sunod lang kayo lagi dun sa itinuturo, no? Kasi, hindi naman kami magtuturo. As a dealer, kahit sino naman dealer, no? Hindi siya magtuturo ng bagay na ikakakapahamak mo. Not unless gusto kanyang pagkaperahan. Di ba? Ano ba? Nakita niya mayaman ka. Maya kaya mo naman magpagawa. Hindi, pero iset aside natin yan, no? Hanggat maaari, gusto namin yung mga unit nyo hindi masisira, no? Pero masisira yan kung hindi nyo talaga gagamitin ng tama, no? Yun lang, wala akong sino yun? Wala akong maidadagdag pa ron. Basta lagi lang susunod sa tama. Okay? Tapos, bakit daw hindi ko tinuturo yung pag-dismantle? Hindi naman hindi ko gustong ituro. No? Kaya lang ganito. Kung newbie ka lumapit ka sa akin, marami kang mas dapat matutunan kaysa sa pag-dismantle. Kasi, yung pag-dismantle, along the way, matututunan mo yun Di ba? Pero bilang newbie, unang-una, kailangan mo matutunan ano ba yung kailangang i-silicone oil. Paano ba mag-load ng bala? Paano ba mag-load ng gas? Paano ba i-operate yung unit mo? Di ba? Ganon. Kailangan, yun munang ituro ko sa iyo. Step by step, gradual, dinadagdagan natin yung info na nasa utak mo. Ngayon, kung sa una pa lang, if-feed ko na sa iyo, yung kung paano yung mag-dismantle, di ba? Mapupuno yung isip mo. Mapupuno. Ngayon, ang bandang huli,
pag napuno yung isip mo, yung mga basic, hindi mo na rin matatandaan. Di ba? O, ulitin ko ha, hindi ako sanay magdamot. Hindi ko pinagdadamot sa inyo kung ano, yung pagdidismantle ng unit. Ano ba, Glock yan, or 1911 or 2011 or rifle, hindi ko inaano sa inyo yon, ipinagdadamot. It's just that hindi siya mas magandang i-bring up, no, or i-open up or idagdag sa inputs na inilo-load ko sa isip nyo kasi makakagulo na yon. Okay? First things first, kailangan matutunan mo yung tamang paglalagay ng bala. Okay? Then second, yung tamang pagsisilicone oil. Third, yung tamang paggamit ng unit. Ano ba? Siyempre, yung unit natin, ang daming components, di ba? Merong sorry. Merong safe, di ba? Merong beaver tail, kung mga 1911 yan or 2011, di ba? Merong front, merong rear sight, adjustment, merong hop-up adjustment, di ba? Merong trigger, merong magazine, ang dami. Yun ang munang inilo-load ko sa utak nyo. While on the way, matututunan mo yan. Halimbawa, yung iba nagiging curious. Big man, nadidismantle ba yung unit ko? Yes. That's the time na ituturo ko sa inyo. You want to dismantle it? Why? Una-una, syempre, tatanungin ko muna. What is the reason that you are asking, no? On how to dismantle your unit? Syempre, tatanungin ko. Pero ganun pa man, ituturo ko rin. Hindi ko lang, tatanungin muna kita kasi sasabihin ko muna sa iyo yung pros and cons, no, ng pagdidismantle, no? Kung wala naman yung problema yung unit mo, sasabihin mo, lilinisin mo yung loob. No need to clean your unit every month, every week. Hindi mo kailangan linisan yan ng every month, every week. Why? Kasi wala namang pulbura. Wala namang nasusunog dun sa loob. Wala namang carbon na naproproduce. Diba? Dahil nga, well, in fact nga, diba? Laging parang, pag nagpa-firing tayo, basa yan, yung loob niya yan. Dahil yung ginagamit nating gas is, considered refrigerated gas, malamig, diba? Halos laging basa yan, halos laging nababanlawan yan, diba? Ngayon, ang pinapayo ko lang naman sa inyo na maintenance, sprayan nyo lang silicone oil, then the inner barrel with your cleaning rod and a piece of cloth, lagyan yung silicone oil, yun lang, linisan nyo lang, di ba? Kung may cleaning rod kayo, good. Kung wala, sprayan nyo na lang ng oil, di ba? Tapos, ayun, hindi naman kayo siguro sa disyerto na maalikabok naglalaro, di ba? Kaya hindi rin naman ganun dudumi yan. Then, before nyo itabi, on a piece of, sa isang malinis na basahan, sprayan mo to ng oil, then, punas yung unit. Yun lang naman, no? Ngayon, isang kinakakaba ko kasi, yung sa pagdidismantle, baka hindi mo maibalik ng tama. Diba? Baka i-dismantle mo. Then, mag-attempt ka na kalagin yung spring, yung hop-up rubber, diba? Merong tamang pag-alis ng spring. Yung guide, no? Merong tamang pag-alis ng barrel. Baka magmagaling ka, i-access mo yung barrel, pwersahin mo, di ba? Bumaluktot yung nozzle mo, or may tumalsik na screw, may tumalsik na spring. Ang laking problema nun. Himbis na naglalaro ka, hindi. Ang gagawin mo, kumukontak ka sa amin, nagtatanong ka kung meron ba nung spring or screw, kasi sasabihin mo, nalaglag. O yun, di ba? Yun lang, ayaw ko lang na mapahamak kayo. Pero hindi namin pinagdadamot yun. Okay? Kung gusto nyo matutunan, ituturo ko sa inyo. Pero, might as well, sana makonsider mo na walang maigagawan tulong sa unit mo kung madalas mo siyang i-dismantle. No? Walang magagawan tulong yon. Bagkos, pwede pang mapasama yung unit mo. No? I know, maraming nakamatsyag sa atin, maraming nagtataas ng kilay sa mga sinasabi ko kasi
Ewan ko ba, no? Nagtataka lang ako sa mundo ng airsoft. Masyadong mapolitika. Masyadong maraming issue, no? Yung mga taong wala naman naiaambag sa community, sila pa yung mga madadaldal, no? Yung mga taong wala namang naiambag sa kapwa niya ka-airsoft, siya pa yung maingay, no? Ang hinahanap lang nila palagi yung maling masasabi ni Bigman, yung maling masasabi ng kapwa nila. Pero hindi nila minsan nakikita yung tamang nagawa ng kapwa nila, di ba? Yan, parang sa atin, maraming tumutuligsa sa inyong lingkod. Marami yan. Dami, grabe sila, no? Pero wala silang bayag, no? Wala silang bayag, wala silang balls para humarap, no? Wala silang balls para mag-vlog, para i-correct, 'di ba? Yung para pasinungalingan, yung sinasabi natin, 'di ba? Oh, edi may mali ba sa sinasabi? Edi kung may mali, lumutang ka, 'di ba? Hindi yung keyboard warrior ka, 'di ba? Pangit 'yon, yung nagsasalita ka lang sa keyboard. Ay, hindi, ganun. Ba't hindi ka lumutang? 'Di ba? Ganun yun eh. Mga ka-airsoft, ganito yan, no? For example, ito saging. Saging. Buksan nyo yung saging, di ba? Kainin nyo yung laman. Itapon nyo yung balat. Okay, di ba? Nagets nyo? Kung merong saging, buksan mo, kainin mo yung laman, itapon mo yung balat. Ganon din sa airsoft. Ganon din sa atin. Namnamin mo, i-adapt mo yung mga tamang naririnig mo sa amin. Bilang dealer, bilang airsoft shop, no? Kunin mo, namnamin mo yung sa tingin mong tama. Ngayon, edi set aside mo, itapon mo yung sa tingin mong mali. Yung sa tingin mong haka-haka. Diba? Yun. Tapon mo yun. Siguro naman, hindi naman tayo maglalakas ng loob, no? Na magsalita ng ganito na nakabulgar ang mukha natin. With our sabayan tayong napapanood, di ba? Sabayan tayong napapanood sa ating 10 different pages at sa ating YouTube channel. Hindi tayo lalantad ng ganito kung sa tingin natin hindi tama yung mga pinagsasabi natin, di ba? Yun, ang sa akin lang mga ka-airsoft, kung merong saging, kainin mo yung laman, itapon mo yung balat. Okay? Kung sa tingin mo, tama yung sinasabi ko, yung guides na binibigay ko everyday, yung mga sinasagot ko sa mga tanong nyo, namnamin nyo, kainin nyo. Pero kung sa tingin nyo, mali, tapon nyo. Diba? Isa lang ang pangahawakan ko. Kaya ko kayo ginaguide kasi lifetime service warranty ako. Okay? Kaya ako nagbibigay ng guide sa mga ka-airsoft ko kasi lifetime service warranty ako. Malulugi ako kung hindi ko kayo bibigyan ng guides kasi masisira mayat maya yung unit nyo. Okay? Hindi ko na naisin na masira mayat maya yung unit nyo kasi ako ang mag-aabono sa repair. Nagets nyo? Kaya mas gusto ko kung hindi masisira yung unit nyo. Paano ba hindi masisira yung unit nyo? Tuturuan ko kayo ng tama sa hindi tama. Di ba? Ibubuksan ko sa utak nyo yung dapat nyong gawin sa hindi dapat nyong gawin. By that, maiiwasan natin na masira yung unit mo, maiiwasan natin na mag-abono ko at mapagastos ako. Okay? Yun lang mga ka-airsoft. Grabe. Sorry. Kung medyo nag-groggy na yung boses ko, no? Kasi, yun, medyo meron rin tayong dinaramdam ngayon, no? Actually, hindi magandang pakiramdam ko ngayon, medyo mabigat, no? Kasi, ang init din, minsan, biglang kanina uulan, no? Tapos maambunan tayo, no? Tapos, join me on my journey on the South, okay? Meron na po tayo nakapilang journey sa ating South, then meron na rin po tayo nakapilang journey on the North. Sa North, meron na tayong Bataan, meron na tayong San Fernando, Pampanga, at meron na po tayong Lubao, Pampanga. Okay, no? Sana madagdagan pa yan, no? Sana madagdagan pa para hindi naman po sayang yung biyahe natin. Then, our journey on the South, meron na po tayong Indang, Cavite, and Imus, Cavite.
Sana madagdagan pa yung mga ka-airsoft. Kung gusto niyo magka-airsoft, magpabook na kayo. Magkita-kita tayo dyan. Dala ko 50 pistol, 10 rifle. Diyan ka pumili on the spot. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisa pong libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man. Thank you po. Have a blessed day to all. Isang napakagandang pagkakataon ang kayo'y aking mapaglingkuran.